At ngayon pupuntahan po natin si Rica to. Ano baka pwedeng mapagawa natin ng bahay si Rica to. Nakarelate sa kwento ng buhay ni Rica to na nakikitira din lang. Isa kahit wala si mama na, tsaka po gusto ko din po na ma-challenge yung sarili ko na kahit wala si mama, maayos ko lahat kahit ako lang. Papa mo, nasaan yung papa mo? Yung papa ko po, iwalay na po sila ni mama. So ito ang kanyang nagsisilbing kama. Kung saan po banda, kung saan kasakali ang kanilang lupa talaga. Gusto niya kung saan siya nga ano. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo! Mga magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto, at di ba nabanggit ko na po sa inyo nung nakaraang live. At ngayon pupuntahan po natin si Rica to, na para maipakita rin natin yung kanilang bahay na kanyang nakikitira po siya doon. Dahil di ba may mga nagtatanong kung kanino ang ating susunod na project. At meron tayong isang sponsor na si Kuya na kinausap ako ng seryoso, one-on-one ang kanya, pero baka pwedeng mapagawa natin ng bahay si Rica to. At ang sabi ko, wala pa po tayong pondo para doon. Dahil nga si Kuyang ay nakaka-relate sa kwento ng buhay ni Rica to na nakikitira din lang na, at bukod doon, wala siyang privacy sa kanyang, siyempre babae siya, no? At bukod doon ang kanyang mama ay natrabaho sa Maynila. At pagka yun ay umuwi, wala silang, yun nga, yung masasabing kanilang bahay talaga. Ayan, at masala natin ang bahay ni Rica to. Sana po ay pagpalain tayo at maabot din siya ng ating mga pabahay project. Siyempre kasama natin ang Team Pahuway. Ayan, ayan si Rica. Ayan. Si tatay nandito. Let's go! At siguro naman ay alam nyo na po ang bahay ni Rica to. Dahil sa nakita na po sa vlog ni James Napula ang bahay nila Rica to. Ayan. At dito mo nga pala si Rica 1. Nagpapakyut. Nagpapakyut. Magin na magin. Dito na tayo sa mismong bahay nila Rica to, no, na kanyang lola. At ngayon, titingnan natin na kung sakali man tayo ay papalarin, saan tayo po pwedeng magtayo ng bahay na masasabing kina Rica to talaga. Si Rica to, na pinsan ni Rica. Ay ano, kumusta? Rica to. Okay lang? Para matamlay yung boses mo. Nakasal mo naman. Oo, matamlay. Matamlay yung boses mo. Ganito lang talaga. Talagang ganito lang talaga. Baka gusto mong sumakay sa sakyan ko. Ayun, nakaraan kasi nahilot siya. Matulin daw kasi. At ayun na nga. At siguro nalaman mo na rin kung ano ang aking sadya rito ng grupo. At napanood mo rin siguro yung live ko. At meron kasi mga nagsasuggest na sana or meron kong mausap sa akin. Total wala pa naman, sabi natin wala pa naman pondo, no, hoping lang tayo. May mga nagsasuggest na sana ay abutin ka rin na magkaroon ng sariling bahay. Okay ba sa'yo yun? Okay po. At dito, kayo talagang bahay to? Sa lola ko lang. Sa lola mo? Opo. Matagal ka na nakikitira dito? Matagal-tagal na rin po. Mga ilang taon na? Mga 2 po. 2 years. Bali, sino-sino ang nakatira dito sa bahay na ito? Kami po ni Lolo, tsaka ni Lola, tsaka pag umuwi po si Mama.
Yung mga maliliit na bata. Yung mga pamangkin ko po. Ano yan, yung loob ng bahay, may division, 40 na lang, wala. 14 na lang. Tapos may sarili kang higaan doon. Ayan, at ano ba, naiisip mo rin ba minsan? Siyempre, hindi natin, ang iyong pinsan ay nagkaroon ng bahay, no? Hindi naman tayo naiinggit or ano, hindi naman natin inaano. Kumbaga, nangarap ka rin ba na sana ako rin? Siyempre, dati nadadaanan mo yung pinsan mo, dati yung bahay niya ay, alam na ano nga yung bubong na hindi talaga ano. At araw-araw kami dyan gumagawa at nakikita mo na paganda ng paganda at halos matapos na. Masaya ka rin ba na para sa pinsan mo? Kasi kahit mag-isa siya, naayos yung bahay. At ito, bakit gusto mong or gusto nyo mag-ina na magkaroon ng sariling bahay? Para kapag umuwi si mama, may sarili kaming bahay. Saka po, para makapag-ipon-ipon din po ng mga gamit. Tsaka gusto ko din po maka-appreciate na kaya ko din mag-isa kahit wala si mama na ma-handle yung mga yung mga gamit na maayos. Tsaka po gusto ko din po na ma-challenge yung sarili ko na kahit wala si mama, maayos ko lahat kahit ako lang. Kasi hindi naman po sa lahat ng araw kasama ko sila Lula tsaka si Lolo. Kaya gusto ko din po na ma-challenge niya yung sarili ko na kahit po papano, kahit ngayon pa lang, makaya ko po na kahit ako lang mag-isa at malaman ko po kung saan po lahat na makakaya ko. Ayan po, no. Ang sinasabi po ni Rica to ay maging dependent siya sa sarili niya. At oo, sinasabi natin na nakatira siya sa kanyang lola. At darating talaga ang araw na ang kanyang mama tatrabaho sa malayo. Darating talaga ang araw na siya na din lang mag-isa. At yun ang gusto niyang paglaanan ng panahon. Habang kumbaga nandyan pa yung mga gabay ng kanyang lola. Habang nandyan pa sila, gusto niyang maproseso na magkaroon siya ng future bahay na magsisilbing tirahan niya kung sakaling siya na lang mag-isa or pag uwi man ng kanyang mama at meron siya tinatawag na sariling bahay. At ito kasi sa kanyang lola, syempre limitado ang kanyang kilos at syempre yung iba dyan alam na siya nag-aaral, yung iba dyan maingay, no? Kasi nga may mga bata, may mga kanya-kanyang ginagawa. Siyempre siya nag-aaral, gusto niya yung privacy at gusto niya yung minsan may moment na gusto mo ay ikaw lang sa paligid mo. May mga ganong pagkakataon At siguro isa na rin yun na dahilan na kaya gusto niya talaga makapagbukod, no? Hindi naman ibig sabihin na lalayo siya sa kanyang lola. At anong grade mo na pala? Grade 12 po. Grade 12. Tapos college ka na. Opo. Saan ka magka-college? Di pa po ako sigurado kung makakapag-college po ako kasi nga po mahirap. Si mama lang nagpapaaral sa akin tsaka tumutulong din po sila Lola. At hindi naman siya nangingialam. Papa mo, nasaan yung papa mo? Yung papa ko po, iwalay na po sila ni mama. Matagal na po. Kaya, minsan na lang po kami mag-chat. Saka minsan na din lang po kami magkausap kasi parang may sarili na din si papa na pamilya ata po. Pero umuwi po yun nung birthday ko kasi napilitan siguro. Kasi pinilit-pilit ko talaga po yun na kahit nung 18 ko lang magpakita siya. Kaya nakasama ko po yun. Pero ngayon din matagal na po. Iwalay na kasi po sila.
po, sabi ni mama, kaya po naghiwalay. Kasi di nila kaya na yung kahirapan, kaya naghiwalay sila ni Papa. Tsaka yun, si Papa lumayo din. Kaya dito napatira ako kila Lula. Buti nga po, nandito sila Lula. Kahit mahirap, tinanggap pa rin nila ako. Kahit marami kaming mga apo nila. Kaya maraming salamat po kay Lula. Ay, ibig sabihin hindi kayo dito nakatira dati? Dati po hindi. Saan? May sarili po kaming bahay kaso nasira na. Tapos bawal naman po akong mag-isa lang kasi nga po babae ako, tsaka inira po ako nila mama sa mga auntie ko, kahit saan, sa auntie, sa uncle ko. Tapos napunta po ako dito kila Lula. At ayun po, nagpalipat-lipat na rin pala siya ng bahay na tirahan hanggang mapadpad siya dito sa kanyang lola. Mahirap ba na palipat-lipat ka ng tirahan bilang isang babae? Opo, kasi kahit po pamilya, mahirap pa din po halubilo kahit kasi po nakakaya minsan. Pero iniisip ko namin kasi pamilya ko eh. Pero di pa rin po mawawala yung mahiya ko talaga. Bali, anong trabaho ni mama mo doon? Ano po, nag-aalaga po siya ng bata. Tapos, naglilinis ng bahay, naglalaba. ang uwian niya? Depende po kung gusto na lang niyang umuwi na may pag birthday ko, umuwi siya. Minsan kahit birthday ko hindi siya makauwi kasi nga po mahirap yung pamasahe niya. Nauubos na sa kakabali kasi nga po sa pag-aaral ko kulang pa. Tsaka tumutulong din siya sa kila Lula pag wala pong pagsaing dito. Sa pang-araw-araw po namin. Kaya di na po siya nakaka-uwi minsan. At tuwing bumabagyo, naranasan mo ba na nagkaroon ng bagyo dito? Ano yung mga pangamba mo nung nagkaroon ng bagyo dito sa lugar niyo? Ano po, yung naranasan ko po yung natanggal po yung bubong namin. Yung nandito pa po kami. Tapos lumilikas kayo? Lumikas po kami kahit nagbabagyo. Kasama ko pa po nun sila mama. Ang hirap po kasi. Kasi wala kang sariling magandang bahay. Kasi nga po, kahit ganito po masaya naman. Kaso nga po pag may masamang panahon, di talaga maiwasan na matakot. Hindi mo maiwasan na matakot ganun. Sinasama mo ba sa panalangin mo yung siyempre iniisip mo magkakaroon ka ng sariling bahay pagka ikaw ay nakagraduate ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Siguro yun ang iniisip mo na saka na kami magpapagawa or saka ko na si mama papagawa ng bahay pagka mayroon na akong magandang trabaho. Na ganun ba? Pero sinasama mo rin sa panalangin mo na sana someday magkaroon kayo ng bahay. Kahit maliit lang, basta may sariling bahay tsaka maayos. Ayan, pasok po tayo sa loob ng bahay o tinitirahan ni Rica to.
nandito na po tayo sa loob ng bahay na tinitirahan or nakikitira si Ricato. At ito po yata ang kanyang kwarto, no? Pwede pumasok. Tara po. So ito ang kanyang nagsisilbing kama. Ikaw lang ba dyan nahihiga or may katabi ka? Ako lang po, pag nasi mama, kaming dalawa. Kayong dalawa ni mama mo. Mm. So ito mga kanoli ay ay kaliitan talaga. At ito yan yung mga dingding. Yan. At dito sino ang nahihiga dito? Wala po. Sila lola lang. Yung kanya mga lola, dyan daw sa aming dinaanan. Dito, dyan daw nahihiga. At ayan. At yung kanyang dingding dito, yan, butas. Yan. Nilagyan na lang niya ng kurtina. At siguro, pag umuulan, ay ganun din. Kasi may mga papel-papel din eh. Ayun oh. May papel. May mga papel na nakasingit. Yan. At, ayan. So yun po mga kanuli, no? Kita po natin, kaya si Ricato ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. At ang sabi ko nga kaya kanina, dito ang kanyang lola. Dito sa maliit na na to, sino hindi ang higa rito? Ah, wala. Yan. Ang ginagawa ni lola ay Balikot siya. balikot siya daw, no? Biniribid. Ayan. Ala, Hindi man daw. ito okay lang po. Wala ano po, alos 2 years na po pala nakikitira sa inyo sa Ricato, no? At sabi nga niya kanina, nagpalipat-lipat na rin siya ng ibang bahay hanggang sa kinuha mo daw siya. At ayun, napag-uusapan na kung sakali papalarin na magkakaroon ng bahay si Ricato at ang kanyang mama. At ang pagkakaalam ko ay meron naman silang lupa na maaari pagtayuan ng bahay nila. Kung saan po banda, kung sakali ang kanilang lupa talaga. Gusto niya kung sari siya nga ano. Kung sari ka piliin siya sa ganito. Wala kasi masabi. Oo. Ayan, ang sabi ni Lola, mamili lang daw si Ricato kung saan niya gusto magtayo ng bahay. Pwede mo ba sa Maynila? Tao, dawa kang hinilupa dyan. Ah, wala kayong lupa doon. Kahit mo kasi yung mamili lang eh. Kaya mamili lang dito. Tao. Ah, dito. Nililinaw ko lang po. Baka mamaya, sa Maynila pala eh. Ah, itong lupa na ito, sa inyo po ba ito? Oo. Bali ito ay minana nyo sa yung mga magulang, ganun. Hindi naman ito right lang na ganun talagang totally po sa inyo. So mayroon po talaga silang sariling lupa. May titulo po ito. Mayroon. So may titulo po pala. Kung sakaling mapapatayuan namin, akong papalarin, pagpalain tayo no, na matayuan ng bahay si Ricato, wala ho bang maghahabol na kamag-anak, kapatid sa lupa? Mamaya, napatayuan namin, tapos biglang maya ang kinang lupa. Wala. Wala naman. Sa amin lang yun. Ayun, Dito lang yan kung saan. nasa kanya ang titulo. At ayun, hanggang gaano po ba kalaki itong lupa niya? Kaunti na lang yan. Dahil ginawa sa may doon sa kabila. Binawasan ng doon sa riprap, may pinariprapat. Mga ilang square meter po ito? Mga 500 square meter? Hindi ko alam. Mula doon sa kanto na yun hanggang dito. Oo. Hanggang dyan, hanggang dyan. So medyo malaki-laki. Almost hanggang sapa. Hanggang dyan sa bahay na yan. Hanggang kabilang bakod pa doon. Tapos hanggang dito. So kung ito ay susumahin ng lupa na ito, kulang-kulang siguro baka 1,000 square meter. Dito lang yan. Oh, dito lang daw, wala pa doon. Saan banda? Ikot kami dito sa lupa. Magpili. Ikaw magpili kung saan mo gusto. Kung sa Maynila, Oo, yan. sa Pasay, Oh, pwede. pwede. Sa Antipolo. Sa Tinawagan, pero Oh, pwede. yung hangin. Beans. Dito. Dito, saka sakali. Tapos ito naman yung kuryente. Mainit daw. Okay lang yung init. So ito ang napipili ni Ricato na pagtayuan ng bahay. At dito po ang lugar or lupa na napipili ni Ricato na pagtayuan ng kanyang sariling bahay. At maaari pa yung mabago kung sakaling mag-isip siya kung saan dito pagka meron na tayong pondo. At malapit-lapit sa bahay ng kanyang lola at malayo-layo rin naman sa ilog.
At kung sakali man, ang ating gagawin dito 10 by 10 lang. Bale 12 yero, mga ganun. Kasi laki lang yung kay Mary, tapos magkakaroon ng attic, siguro CR, importante. Mga ganun lang, hindi, wala tayong masyadong extension. Ayan, pero depende pa rin sa ating mga sponsor kung sakaling gustong palaki ng palaki. Ayan, at ayun, Ricato, mag-ano ka na, mag-pray ka na. Sama mo sa panalangin. Hoping lang tayo na abutin ka ng mga pabahay ni Kuya Noli Vlog dito sa lugar na ito, at para at least magkaroon ka na ng sariling bahay. Hello po, sana isa din ako sa mapili at saka mabigyan ng sariling bahay para pag uwi ni mama may sarili na kaming bahay. Tsaka po may maipunan na din ako ng mga gamit na binibili ni mama para maayos natin. Salamat po kahit wala pa. So yung mga kanuli, no, at maraming salamat muli kay Kuyang, no, si Kuya na isang OFW na naramdaman niya kasi halos parehas sila ni Ricato ng pinagdaanan anong araw. Nandito pa siya sa Pilipinas ay nakikitira din lang. At ngayon, nagsusumamo siya, kinausap ako na baka pwede kong ma-line up si Ricato sa pabahay. So ito na po, Kuyang, ginawa na natin ng vlog para at least, ayan, so ito mga kanuli, no, sa aking mga, to all my viewers, lalo na sa aking mga sponsor, ay uumpisahan na po natin ang pag-iipon ng pondo para sa bahay ni Ricato. Yan. Kaya na sinabi ko, hindi lang ako mangako, basta hoping lang tayo, isama lang natin sa ating mga dasal. Ayan. At hanggang dito lang po ang vlog na ito, at maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan damayan. Dapat natularan, sadya makabayan, wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, dami nakakaalam, matagal na ring ramdam, sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Kaya mo yan, magtiwala, handa kaming sumuporta. Sa Diyos lang ay maniwala, huwag na huwag kang manghihina, hina.